Naisip ng aking anak na hindi ko napapansin nang isinuksok niya ang isang bagay sa aking fishing tackle box habang nagpapanggap na walang pakialam habang papalayo. Ngunit ang 30 taon ko bilang pulis sa Denver ay nagturo sa akin na makita ang panloloko. Nang buksan ko ang kahon na iyon mamaya, ang nakita ko ay nagpalamig sa aking dugo. Hindi lang dahil sa kung ano iyon, kundi dahil napagtanto ko na ang sarili kong anak ay sinusubukan akong sirain. Hindi niya ito inaasahan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa inyo kung paano naging laban para sa kaligtasan ang pagmamahal ng isang ama. Ngunit una, sabihin niyo sa amin sa comments, ano ang gagawin ninyo kung ang sarili ninyong anak ay susubukan kayong sirain? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa buong kwento. Sumilip ang sinag ng umaga sa mga bintana ng aking garahe sa Highlands Ranch habang naghahanda ako para sa aking biyahe sa pangingisda sa Sabado sa Cherry Creek Reservoir. Sa edad na 61, ang mga nag-iisa kong paglalakbay na ito ay naging santuwaryo ko simula nang mamatay si Sarah 3 taon na ang nakalilipas. Inaayos ko ang aking mga gamit nang dumating si Ryan sa pintuan. May kung anong kakaiba sa kanyang tindig ang agad na nakakuha ng aking pansin. Mahigpit ang kanyang mga balikat, masyadong sinadya ang kanyang mga kilos na para bang pilit siyang nagpapanggap na kalmado habang lumalaban sa panloob na pagkabahala. "Magandang umaga, Dad," sabi niya. Ang kanyang boses ay may artipisyal na sigla. "Naghahanda ka na ba para sa iyong biyahe sa pangingisda?" Tumango ako, inaayos ang aking mga pain. Sakto dapat ang Cherry Creek ngayon. Lumapit si Ryan at bawat instinkto ko ay sumigaw na may mali. Ang kanyang mga mata ay palihim na napupunta sa aking tackle box pagkatapos ay lumalayo at bumabalik muli. Bilang isang dating detective ng pulisya sa Denver, gumugol ako ng 3 dekada sa pagbabasa ng body language. "Okay lang bang tingnan ko ang iyong mga gamit?" tanong niya. Lumalapit sa kahon bago pa man ako makasagot. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Mababaw ang kanyang paghinga. Pinagpapawisan ang kanyang noo kahit na malamig ang umaga ng Oktubre. Nang akala niya ay hindi ko siya tinitingnan, sumulyap siya sa maliit na imbakan kung saan ko nilalagay ang mga dagdag na kawil. Doon ko nakita, ang kanang kamay ni Ryan ay gumalaw ng mabilis at tila bihasa patungo sa bulsa ng kanyang jacket. Lumabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tissue paper. Napakabilis ng kilos, napakatilapon na kung hindi ako nakatingin ng may sanay na mata, baka hindi ko napansin. Inilagay niya ang bagay na iyon nang malalim sa pangunahing kompartimento ng tackle box. Inilagay ito sa pagitan ng aking mga spoon lure at mga timbang na tingga. Ang buong pangyayari ay tumagal lamang ng wala pang segundo. Ngunit parang nanonood ng isang mabagal na krimen na nagaganap sa aking sariling garahe. Kumakabog ang aking dibdib, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Patuloy na inaayos ang aking fishing line na parang walang nangyari. Lumayo si Ryan, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang maong sa paraang tila, mas para sa pagtatanggal ng ebidensya kaysa sa paglilinis. "Sige, iiwanan na kita," sabi niya, papalabas na. "Magandang araw, Dad." Manghuli ka ng marami. Pinanood ko siyang mawala sa bahay. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw paakyat ng hagdan. Naging tahimik ang garahe maliban sa malayong ingay ng trapiko at ang aking mabigat na paghinga. Tinitigan ko ang aking tackle box na parang ito ay naging isang mapanganib na bagay. Ano man ang itinago ni Ryan sa loob, malinaw na hindi niya nais na matagpuan ko ito kaagad. Ngunit parang inaasahan din niyang mahahanap ko rin ito sa kalaunan. Walang katuturan ang pagkakasalungatan, maliban kung gusto niyang mahahanap ko ito kapag huli na ang lahat para gawin ang anumang bagay. Ang pagkaunawa ay tumama na parang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak ay naglagay ng isang bagay sa aking pag-aari. Isang bagay na inaasahan niyang magdudulot sa akin ng malaking problema. Inisip ko ang mga nakaraang buwan. Ang lumalaking desperasyon ni Ryan tungkol sa pera, ang kanyang pabago-bagong ugali, ang paraan ng pag-iwas niya sa eye contact habang nag-uusap, mga senyales na inatribo ko sa stress dahil sa kawalan ng trabaho at ang patuloy na pagdadalamhati sa pagkawala ni Sarah. Mga senyales na ipinaliwanag ko dahil mahal ko siya
Ngunit ang 30 taon ng trabaho sa pulisya ay nagturo sa akin na ang pagmamahal ay maaaring magbulag sa iyo sa katotohanan. At ang katotohanan ay nakaupo sa aking tackle box, nakabalot sa itim na tissue paper na parang isang regalo na hindi ko kailanman inasahan. May mali sa kilos ng aking anak at may masamang pakiramdam ako na anuman ang itinago niya sa aking mga gamit sa pangingisda ay magpapabago sa lahat sa pagitan namin magpakailanman. Nakatayo sa aking garahe, tinititigan ang tackle box na ngayon ay parang isang tiktak na bomba. Ang isip ko ay napunta sa gabi bago iyon. Baka dapat nakita ko na ito. Ang mga senyales ay naroon na noong hapunan, nakasulat sa mukha ni Ryan sa desperasyon na pinili kong balewalain. Ang Biyernes ng gabi ay nagsimula ng normal. Nag-ihaw ako ng manok habang si Ryan ay naghahanda ng hapagkainan sa loob. Ang hangin ng Oktubre ay nagdadala ng amoy ng nagbabagong mga dahon at sa isang sandali ay parang dati pa noong lumabas si Sarah mula sa kusina, nagrereklamo na masyado akong matagal sa pagluluto ng karne. Ngunit wala na si Sarah. Ang bakanting upuan sa aming hapagkainan ay nagsisilbing patuloy na paalala ng lahat ng nawala sa amin 3 taon na ang nakalilipas. Si Ryan ay hindi karaniwang tahimik. Itinutulak ang pagkain sa kanyang plato kaysa kumain. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang baso ng tubig, ngunit inatribo ko iyon sa stress ng paghahanap ng trabaho. Dad, kailangan kitang makausap tungkol sa isang bagay, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos bulong lamang. Nakilala ko agad ang tunong iyon, ang parehong boses na ginamit niya noong teenager siya kapag kailangan niya ng pera para sa mga school trip. Ngunit si Ryan ay 27 na ngayon at ang mga pag-uusap na ito ay naging napakadalas. Anong nangyayari, anak? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa mesa. Nasa problema ako, problema sa pera. Kailangan ko ng 50,000 piso. Ang bilang ay tumama sa akin na parang sampal. Ibaba ko ang aking tinidor. Pinagmamasdan ang kanyang mukha sa mahinang ilaw sa itaas. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang maitim na bilog ay nagpapamukha sa kanya na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Kailan siya naging ganoon kapayat? 50,000 piso? Ulit ko, sinusubukang panatilihing pantay ang aking boses. Ryan, mas malaki iyan kaysa sa aking ipon. Anong klasing problema? Ang kanyang panga ay bumigkis at nakita ko ang isang bagay na kumislap sa kanyang mukha. Galit, marahil, o desperasyon. Na napakalalim na nagbago ito sa isang bagay na mas madilim. Mahalaga ba? Pagsinghal niya. Anak mo ako, kailangan ko ng tulong. Siyempre mahalaga, tinutulungan kita ng ilang buwan na, pera sa upa, bayad sa sasakyan, grocery. Saan napupunta ang lahat ng perang ito? Tumayo si Ryan ng biglaan, ang kanyang upuan ay sumasagitsit sa sahig na kahoy. Hindi mo ba naiintindihan ang mga taong ito? Hindi sila pasensyoso. Hindi sila maghihintay na malaman ko ang mga bagay-bagay. Anong mga tao, Ryan? Ngunit papalayo na siya, papunta sa hagdan. Kalimutan mo na, may iba akong maiisip. Tinawag ko siya, ngunit ang tanging sagot ay ang pagbagsak ng pinto ng kanyang silid. Nag-isa akong nakaupo sa hapagkainan, napapalibutan ng kalahating kain na pagkain at lumalaking katiyakan na ang aking anak ay nasasangkot sa isang bagay na mas malala kaysa sa kawalan ng trabaho. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas sa hindi komportableng katahimikan. Hinugasan ko ang mga pinggan, nanood ng balita, ginawa ang aking normal na gawain habang si Ryan ay nanatiling nakakulong sa kanyang silid. Naririnig ko siyang naglalakad sa itaas, paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa telepono sa mahinang, mapilit na tono. Ngayong nakatayo ako sa aking garahe 12 oras mamaya, ang mga mahinang tawag na iyon ay nagkaroon ng masamang bagong kahulugan. Hindi naghahanap ng lehitimong tulong si Ryan kagabi. Sinusubukan niya ako, tinitingnan kung ibibigay ko ng kusa ang perang kailangan niya. Nang tumanggi ako, lumipat siya sa plano B. Anuman ang nakabalot sa itim na tissue paper na iyon sa aking tackle box ay ang insurance policy ni Ryan. Ang kanyang paraan para makuha ang kailangan niya, anuman ang halaga nito sa akin. Inisip ko si Sarah tungkol sa sasabihin niya
kung makikita niya kami ngayon. Siya ang palaging tagapagpayapa sa aming pamilya, naghahanap ng kompromiso kung saan ako ay nakakakita lamang ng itim at puti. Ngunit kahit si Sarah ay mahihirapan dito. Ang aking anak ay nagpaplano ng isang bagay na sisira sa akin at ako lamang ang makakapigil dito. Ngayon ay naging malinaw kung bakit siya kinakabahan sa aking mga gamit sa pangingisda. Ang patibong ay nakahanda na. Hindi ko na ito pwedeng ipagpaliban pa. Anuman ang itinago ni Ryan sa aking tackle box ay kumakain sa akin na parang asido at kailangan kong malaman kung ano ang aking kinakaharap. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalapitan ko ang kahon. 30 taon ng pagsasanay sa pulisya, nakikipaglaban sa pagtanggi ng isang ama. Ang mga metal na trangka ay bumukas na may pamilyar na mga click na minsan ay nagdala sa akin ng ginhawa. Ang tackle box na ito ay naging santuwaryo ko mula sa kadilimang nakita ko sa aking karera sa pulisya. Ngayon ito ay parang nadungisan. Binuksan ko ang tuktok na tray. Inilalantad ang pangunahing kompartimento. Doon, sa pagitan ng aking paboritong silver spoon at mga timbang na tingga, ay ang itim na tissue paper na maingat na inilagay ni Ryan. Kumakabog ang aking puso habang binubuksan ko ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang tissue ay nahulog upang magbunyag ng isang malinaw na plastic bag na naglalaman ng puting pulbos. Kahit walang pagsusuri, alam ko kung ano ang nakikita ko. Nakakita na ako ng sapat na fentanyl sa mga evidence room upang makilala ito kaagad. Mabigat ang bag, marahil 2 onsa. Halaga sa kalye, mga 15,000 hanggang 20,000 dolyar. Higit pa sa sapat upang bumuo ng intensyon na ipamahagi sa ilalim ng batas ng federal. Higit pa sa sapat upang sirain ang natitira sa aking buhay. Umupo ako sa aking workbench. Ang bagi, parang tinunaw na tingga sa aking palad. Umiikot ang garahe sa paligid ko, habang ang buong saklaw ng pagtataksil ng aking anak ay bumagsak na parang avalanche. Ang aking anak ay adik sa droga. Ang mga senyales na napalampas ko ay biglang nagliliyab sa aking alaala na parang mga neon warning. Ang pagkapayat, namumulang mga mata, pagbabago ng ugali na inatribo ko sa pagdadalamhati at kawalan ng trabaho. Ang nanginginig na mga kamay, desperadong pangangailangan ng pera, mahinang tawag sa telepono sa lahat ng oras. Gaano katagal na itong nangyayari? Paano ako, isang lalaking gumugol ng 3 dekada sa paghuli ng mga kriminal, ay nabigo na makita na ang sarili kong anak ay naging isa? Ngunit mas masahol pa sa adiksyon ay ang pagtataksil. Hindi sinasadyang itinago ni Ryan ang droga sa aking tackle box. Ito ay sinadya, kalkulado. Gusto niyang matagpuan ko ang fentanyl na ito, ngunit hindi hanggang sa huli na ang lahat. Hindi hanggang sa may ibang makakita nito. Ang pagkaunawa ay tumama na parang pisikal na suntok. Nagpaplano si Ryan na siraan ako. Inisip ko si Sarah tungkol sa mga pangako na ginawa ko sa kanyang huling sandali na alagaan ang aming anak. Nawawala siya kung wala ako, Thomas, bulong niya. Pangako mong magiging pasensyoso ka sa kanya. Pasensyoso. Naging pasensyoso ako ng 3 taon habang si Ryan ay nalulubog sa adiksyon sa harap ko. Pasensyoso habang nauubos niya ang aking ipon sa walang katapusang mga emergency. Pasensyoso habang siya ay nagbabago mula sa matamis na batang pinalaki ni Sarah tungo sa isang taong hindi ko na nakikilala. Ang mga luha na hindi ko inilabas mula nang mamatay si Sarah ay nagpainit sa aking mga mata habang tinititigan ko ang fentanyl. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang aking kaligtasan. Kung magtagumpay ang plano ni Ryan, mahuhuli ako para sa drug trafficking. Sa edad na 61, ang isang federal na hatol ay mangangahulugan ng paggastos ng aking mga huling taon sa kulungan, habang si Ryan ay magmamana ng lahat ng pinaghirapan namin ni Sarah sa buong buhay namin. Ang batang tinuruan ko sa pangingisda sa garaheng ito, ang anak na minahal ko ng walang kondisyon, ay handang sirain ako upang iligtas ang kanyang sarili. Ibinukot ko muli ang fentanyl sa kanyang tissue paper. Mas matatag na ang aking mga kamay ngayon habang ang malamig na determinasyon ay pumalit sa pagkabigla. Akala ni Ryan ay naglalaro siya ng chess sa isang taong hindi alam ang mga patakaran. Ngunit nakalimutan niya
na ang kanyang ama ay gumugol ng 30 taon sa pananatiling isang hakbang sa unahan ng mga kriminal. Kung ang sarili niyang anak ay gustong maglaro ng larong ito, malalaman niya na natutunan ko ang ilang galaw na hindi niya inaasahan. Sinusubukan ng aking anak na siraan ako at hindi niya ito inaasahan. Ang fentanyl ay nakapatong sa aking workbench na parang ebidensya sa isang kaso na hindi ko kailanman inasahang malutas. Ngunit ang 30 taon ng detektibong trabaho ay nagturo sa akin na ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Kung nagpaplano si Ryan na siraan ako, kailangan kong maintindihan kung bakit. Naglakad ako papasok sa bahay at umakyat sa hagdan patungo sa silid ni Ryan. Habang nararating ko ang landing, narinig ko ang kanyang boses sa likod ng nakasaradong pinto. Mapilit at nagmamakaawa. Sinabi ko na sa iyo, Marco, kailangan ko lang ng 1 linggo pa. Nahihirapan ang tatay ko sa pera, pero ginagawa ko ang lahat, Marco. Pinindot ko ang aking likod sa dingding ng hallway. Bawat instingto mula sa aking mga araw sa pulisya ay nagsasabing makinig ng mabuti. Hindi, huwag mo namang gawin yon. Tingnan mo, may plano ako. Bukas ng gabi, makukuha ko na ang lahat ng kailangan mo. 50,000 piso, tulad ng napagkasunduan natin. 50,000 piso, ang parehong halaga na hinihingi ni Ryan sa hapagkainan. Ang aking dugo ay lumamig habang ang mga piraso ay nagsimulang magkakasya. Ang pag-uusap ay nagpatuloy. Ang boses ni Ryan ay lalong nagiging desperado. Hindi mo naiintindihan, Marco. Kung may mangyari sa akin, hindi mo makukuha ang pera mo. Bigyan mo lang ako hanggang linggo. Narinig ko ang paggalaw sa silid. Pagkatapos ay ang boses ni Ryan muli. Sa pagkakataong ito ay tumatawag ng iba. Elena, si Ryan ito. Oo, alam ko na lampas na sa takdang panahon ang bayad sa loan sa bahay, pero bukas ko na makukuha ang pera. Hindi mo na kailangang simulan ang foreclosure proceedings. Halos bumigay ang aking mga tuhod. Loan sa bahay, foreclosure. Ginamit ni Ryan ang aking tahanan bilang collateral para sa isang bagay at wala akong alam dito. 20 minuto mamaya, lumabas si Ryan sa kanyang silid, nakasuot ng kanyang panayam na damit. Mukhang kalmado sa kabila ng pagkabahala na narinig ko sa kanyang boses. Papunta na ako sa job interview na yon, Dad. Tinawag niya pababa sa akin. Wish me luck. Naghintay ako hanggang sa marinig ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan sa driveway. Tapos nagsimula na akong magtrabaho. 30 taon ng pagsasanay sa pulisya ang nagturo sa akin kung paano mag-imbestiga at ang sarili kong anak ay hindi ako malalampasan. Ang silid ni Ryan ay nagkwento ng mga nakakalat na dokumento na sinubukan niyang itago. Ang mga bank statement ay nagpakita ng malalaking cash withdrawal sa nakalipas na 6 na buwan. Ang mga credit card bill ay nagbunyag ng mga cash advance na umaabot sa $30,000. Karamihan ay kinuha sa Prairie Wind Casino. Ngunit ang loan agreement ang nagpagalaw sa aking mga kamay. Si Elena Vasquez, lisensyadong money lender, ay nagbigay kay Ryan ng $80,000 gamit ang aking bahay bilang collateral. Ang aking pirma ay peke sa mga dokumento na naglalagay sa panganib ng lahat ng aking pag-aari. Nakakita ako ng mga resibo ng pagsusugal na nakasiksik sa drawer ng kanyang dresser, mga betting slip na nagpapakita ng mga pagkalugi na tumataas linggo-linggo, mga numero ng telepono na nakasulat sa mga piraso ng papel, kabilang ang isang may label na Marco, emergency only. Naging malinaw ang timeline. Si Ryan ay sumusugal ng perang wala siya. Nang tumaas ang mga utang sa kasino, humiram siya kay Elena Vasquez. Pinilipikahan ang aking pirma upang gamitin ang bahay bilang kolateral. Nang maubos ang perang iyon, lumapit siya kay Marco Santos para sa droga. Marahil ay plano itong ibenta upang bayaran ang kanyang iba pang mga utang. Ngayon, parehong mga nagpapautang ay papalapit na. Gusto ni Marco ng $50,000 bago linggo o haharap si Ryan sa mga kahihinatnan na higit pa sa pagkalugi sa pananalapi. Magfo-foreclose si Elena sa aking bahay kung hindi mababayaran ang kanyang loan sa loob ng ilang araw. At si Ryan, na nakulong sa pagitan ng dalawang mapanganib na tao, ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang ama upang iligtas ang kanyang sarili. Ang paninirang puri ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng pera.
Ito ay tungkol sa pag-aalis ng tanging tao na makakapigil sa kanya na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Umupo ako na napapalibutan ng ebidensya ng pagtataksil ng aking anak. Nararamdaman ang isang bagay na malamig na naninirahan sa aking dibdib. Ang bahay na pinaghirapan ko ng 30 taon ay nawala na, napirmahan ng mga peking dokumento at desperadong kasinungalingan. Nakaupo sa silid ni Ryan, napapalibutan ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Naramdaman ko ang huling bakas ng pagmamahal ng ama na nawawala. Hindi na ito tungkol sa pagtulong sa isang nahihirapang anak. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kinuha ko ang litrato ng mga loan document at gambling receipt gamit ang aking telepono bago ko ito ibinalik sa mga pinagtaguan nito. Kung mapunta ito sa korte, kakailanganin ko ng patunay na peke ang pirma ni Ryan at ninakaw niya ang aking bahay. Ngunit una, kailangan kong harapin ang agarang banta. Ang fentanyl sa aking tackle box ay isang nakatutok na baril sa aking hinaharap at hindi ko hahayaang pindutin ni Ryan ang gatilyo. Naglakad ako pabalik sa garahe. Ang aking mga hakbang ay matatag at may layunin. 30 taon ng trabaho sa pulisya ang nagturo sa akin na ang pinakamahusay na depensa ay madalas na isang mahusay na opensiba. Akala ni Ryan ay naglalaro siya ng chess sa isang baguhan, ngunit malalaman niya na ang kanyang ama ay natuto ng ilang galaw noong kanyang karera. Ang fentanyl ay naroon mismo kung saan ko ito iniwan, nakabalot sa itim na tissue paper. Kinuha ko ito, nararamdaman ang bigat nito sa aking palad. 2 onsa ng puting pulbos na maaaring sumira sa aking buhay o iligtas ito, depende sa kung saan ito mapupunta. Sa pamamagitan ng bintana ng garahe, nakikita ko ang Honda Civic ni Ryan na nakaparada sa driveway. Isang 10 taong gulang na kotse na tinulungan ko siyang bilhin noong nagtapos siya ng kolehiyo. Noong panahong naniniwala pa ako na magiging isang bagay siya. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa harap at ang boses ni Ryan na tumatawag, "Dad, kakaiba ang tunog ng kotse ko ulit. Gagamit ako ng Uber papunta sa interview para makasiguro. Ayokong mapanganib na masira." Perpekto. Isa pang kasinungalingan sa kanyang koleksyon, ngunit ito ay gumana para sa akin. "Magandang pag-iisip, anak," tawag ko pabalik. "Mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi." Naghintay ako hanggang sa marinig ko ang pagdating ng Uber at ang mga yapak ni Ryan na lumalayo sa harapan. Pagkatapos ay nakuha ko ang kanyang mga susi ng kotse na nakasabit sa kawit sa likod ng pinto kung saan niya ito palaging iniiwan. Ang trunk ng Honda ay bumukas na may mahinang click. Sa loob ay may mga jumper cable, isang spare tire, isang lumang gym bag na hindi niya nagamit sa loob ng ilang buwan. Inalis ko ang gym bag at inilagay ang fentanyl sa ilalim nito. Nakalagay laban sa wheel well kung saan ito madaling mahanap ngunit hindi agad makikita. Habang isinasara ko ang trunk, inisip ko si Sarah at kung ano ang sasabihin niya kung makikita niya ako ngayon. Palagi siyang naniniwala sa pangalawang pagkakataon, sa kapangyarihan ng pagmamahal na tubusin kahit ang pinakamalalang pagkakamali. Ngunit hindi pa naranasan ni Sarah ang isang anak na handang sirain ang kanyang ama upang iligtas ang kanyang sarili. Ibinigay ko ang mga susi pabalik sa kawit at naglakad pabalik sa aking garahe. Ang aking tackle box ay nakabukas sa workbench. Tila inosente na ngayon nang wala ang nakamamatay na karga nito. Nilinis ko ang bawat ibabaw na maaaring nahawakan ni Ryan. Tinatanggal ang anumang bakas ng kung ano ang itinago doon. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Sa loob ng 30 taon, sinubukan kong iligtas ang isang anak na nawala na. Ngayon sinusubukan kong iligtas ang aking sarili mula sa anak na nabigo akong iligtas. Nagbuzz ang telepono ko na may text message mula kay Ryan. "Maganda ang interview. Maririnig ko sa Lunes. Salamat sa paniniwala mo sa akin, Dad." Ang kaswal na kasinungalingan ay maaaring nakasakit sa akin kahapon. Ngayon, kinumpirma lamang nito ang alam ko na. Tumawid na si Ryan sa isang linya kung saan walang pagbabalik. Inisip ko ang mga tawag na narinig ko, ang desperasyon sa boses ni Ryan habang siya ay nagmamakaawa kay Marco at Elena para sa mas maraming oras. Nangako siya sa kanila ng pera bukas ng gabi. Pera na plano niyang makuha sa pamamagitan ng pagsira sa akin. Ngunit ang mga plano ay may paraan ng pagbalik kung mali ang iyong pagtataya sa kalaban.
Masinsinan kong nilinis ang aking tackle box. Inaayos muli ang aking mga pain at timbang hanggang sa lahat ay mukhang eksakto kung paano dapat. Isang lumang pulis ang naghahanda para sa isang mapayapang biyahe sa pangingisda. Wala nang iba. Inaasahan ni Ryan na makita ang kanyang patibong na perpektong nakahanda pagbalik niya sa bahay. Sa halip, makikita niya na ang patibong ay muling inayos at hindi na siya ang mangangaso. Ngayon makikita natin kung sino talaga ang mas mahusay na strategist. Bumalik si Ryan sa bahay pagkalipas ng 6, mukhang mas kumpiyansa kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob ng ilang buwan. Naglakad siya sa pintuan na may pagtalbog sa kanyang hakbang na parang biglang nawala ang kanyang mga problema. "Kumusta ang interview?" Tanong ko mula sa aking recliner. Pinapanatiling kaswal ang aking boses. "Talaga? Well, Dad, mukhang impressed sila." Isinabit niya ang kanyang jacket sa isang upuan sa kusina. Mga kilos na maluwag at natural. Sa tingin ko ito na ang break na hinihintay ko. Pinanood ko siya ng mabuti. Napapansin kung paano iniiwasan ng kanyang mga mata ang direksyon ng garahe. Siya ay umaarte at ito ay nakakumbinsi. "Napakaganda niyan, anak. Kailan ka makakarinig ng balita?" "Sa Lunes." Lumapit si Ryan sa hagdan, pagkatapos ay huminto. "Pagod na ako. Sa tingin ko magpapahinga muna ako bago maghapunan." Tumango ako, ibinalik ang atensyon sa telebisyon. Ngunit nakinig ako sa bawat tunog mula sa itaas, bawat kaluskos, bawat mahinang pag-uusap sa likod ng kanyang pinto. Hindi ito nagtagal. Sa loob ng 20 minuto, narinig ko ang boses ni Ryan, mapilit at nasasabik. "Oo, kailangan kong i-report ang drug trafficking. Ang pangalan ko ay Ryan Miller. At mayroon akong ebidensya na ang aking ama ay nagbebenta ng fentanyl." Kumakabog ang aking puso, ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Ito na. Ang sandaling pinaghandaan ni Ryan. Si Thomas Miller, 61 taong gulang. Nagtatago siya ng droga sa kanyang fishing tackle box. Nakita ko siyang may malaking dami ng fentanyl kaninang umaga. Naririnig ko ang kasiyahan sa kanyang boses. Ang kaginhawaan ng isang taong akala niya ay malulutas na ang kanyang mga problema. Binigay niya ang aming address, inilarawan ang lokasyon ng tackle box kahit na nagbigay ng mga detalye tungkol sa aking mga sinasabing kasabwat sa krimen. "Oo, mananatili ako sa linya. Pakiusap bilisan ninyo. Natatakot ako baka subukan niyang ilipat ang droga." Ang kabalintunan ay magiging nakakatawa kung hindi ito kasuklam-suklam. Tama si Ryan na matakot na baka ilipat ang droga. Hindi lang niya alam na nailipat na ito. Narinig ko siyang tinapos ang tawag. Pagkatapos ay agad na nagdial ng isa pang numero. "Marco, si Ryan ito." "Oo, tapos na. Papunta na ang mga pulis para arestuhin ang tatay ko. Makukuha mo ang pera mo bukas." Pagkatapos ay isang pangatlong tawag. "Elena, lahat ay ayon sa plano. Kapag naaresto na siya, magkakaroon ako ng access sa lahat. Mababayaran ng buo ang iyong loan." Umupo ako sa aking sala habang nakikinig sa aking anak na nag-orkestra ng aking pagkasira ng may kriminal na kahusayan. Bahagi ako ay humanga sa kanyang kasigasigan. Ang natitira sa akin ay nasuka. 15 minuto mamaya nakita ko ang unang police car na pumasok sa aking driveway. Sinundan ng 2 pang sasakyan at isang hindi mamarkahang sedan. Sa pamamagitan ng bintana nakilala ko si Detective Sara Rodriguez, ang aking dating kasamahan mula sa Denver Police. Bumaba si Ryan, ang kanyang mukha ay maskara ng nagmamalasakit na inosente. "Dad, may mga police car sa labas. Anong nangyayari?" Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Kung hindi ko narinig ang kanyang mga tawag sa telepono, baka naniwala ako na totoo ang kanyang pagkalito. Tumunog ang doorbell, matalim at autoritatibo. "Ito na." Lumapit si Ryan sa pinto ngunit nauna ako. "Ako na ang kukuha, anak." Habang naglalakad ako patungo sa pintuan sa harap, nakita ko ang refleksyon ni Ryan sa salamin sa hallway. Sa isang sandali lamang, kapag inakala niyang hindi ko tinitingnan, ang kanyang maskara ay nahulog, malamig, kalkulado at ganap na walang pagsisisi. Binuksan ko ang pintuan sa harap upang matagpuan si Detective Sara Rodriguez sa porch kasama ang 2 ahente ng DEA na nakasuot ng tactical gear. "Hello, Thomas," sabi ni Sara, profesional ngunit may pagsisisi.
Kailangan nating mag-usap. Siyempre, Sarah, pumasok ka. Lumapit si Ryan, mukha nang nagmamalasakit na pagkalito. Detective Rodriguez, tungkol saan ito? Nasa problema ba ang aking ama? Ang mga mata ni Sarah ay gumalaw sa pagitan namin. Nakakatanggap kami ng ulat tungkol sa drug trafficking sa address na ito. Mayroon kaming warrant para halughamin ang mga gamit dito. Drug trafficking? Perpektong gulat ang boses ni Ryan. Hindi iyon posible. Hindi gagawin iyon ng aking ama. Ayos lang, anak, sabi ko ng kalmado. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Lumapit ang pangunahing ahente ng DEA. Mr. Miller, may impormasyon kami na nag-iimbak ka ng fentanyl sa iyong fishing tackle box. Agad na tumugon si Ryan. Oh, nasa garahe iyon. May papakita ako sa inyo kung nasaan mismo. Sumunod ako sa grupo patungo sa garahe. Pinapanood ang kumpiyansang lakad ni Ryan. Napakasigurado ng tagumpay. Napakasigurado na ang kanyang plano ay perpektong nagbubukas. Nandun na, itinuro ni Ryan ang tackle box. Nagtrabaho si Dad dito kaninang umaga, mukhang kinakabahan. Lumapit ang ahente ng DEA. Kumuha ng mga litrato, binuksan ang mga trangka, inangat ang tray, at inilantad ang maayos kong mga pain at timbang. Isa-isa niyang sinuri ang bawat kompartimento. Wala. Tumigil siya at tumingin sa akin. Mr. Miller, wala kaming nakikitang anumang kontroladong substance. Namuti ang mukha ni Ryan. Imposible iyon. Nakita ko siyang naglagay ng isang bagay doon kaninang umaga. Tingnan mo ulit, anak, sabi ko ng mahina. Ano ba talaga ang inakala mong nakita mo? Nakabalot sa itim na tissue paper, nanginginig niyang sagot. Sigurado ako, pinagmasdan ni Sarah si Ryan ng mabuti. Mukhang napakasigurado mo sa laman ng tackle box ng iyong ama. Bakit? Nabigo ang kanyang boses. Gusto ko lang tumulong. Akala ko may nakita akong kahina-hinala. Wala dito, sabi ng ahente. Palalawakin ba natin ang paghahanap? Sandali. Putol ni Sarah. Ryan, ikaw ang tumawag sa tip na ito, hindi ba? Namula ang mukha ni Ryan. Nag-aalalang mamamayan lang ako. Kung nagkamali ako, halughamin natin ang iyong sasakyan, malamig na sabi ni Sarah. Ang aking kotse, pumutok ang boses ni Ryan. Bakit ninyo hahalughugin ang aking kotse? Ako ang nag-report nito. Ngunit ang mga ahente ay papalapit na sa Honda Civic. Sumunod si Ryan. Ang kumpiyansang lakad ay napalitan ng kinakabahang paglalakad. Ang trunk ay bumukas na may mahinang click. Inalis ng pangunahing ahente ang gym bag at spare tire, pagkatapos ay huminto. Ang kanyang kamay ay lumabas na hawak ang isang malinaw na plastic bag na puno ng puting pulbos na nakabalot sa pamilyar na itim na tissue paper. Ryan Miller, sabi ni Sarah, kasing lamig ng bakal. Arestado ka para sa pagmamay-ari ng fentanyl na may intensyong ipamahagi at pagbibigay ng maling ulat sa pulisya. Ang mukha ni Ryan ay dumaan sa pagkabigla, pagkabahala, pagkatapos ay desperadong kalkulasyon. Ito ay isang setup. Inilagay iyon ng aking ama doon. Sinusubukan niyang siraan ako. Talaga? Tanong ni Sarah. Kung gayon, bakit mo kami tinawagan upang halughamin ang kanyang tackle box sa halip na ang iyong kotse? Habang ang mga posas ay nag-click sa pulso ni Ryan, tinitigan niya ako ng purong galit. Ginawa mo ito, inilipat mo iyon. Tinitigan ko ang kanyang mga mata ng matatag. Anak, wala akong ideya kung tungkol saan ka nagsasalita. Ang ekspresyon ng pagkabigla sa mukha ng aking anak ay nagsabi ng lahat. Hindi niya inasahan na ang kanyang ama ang magiging mas mahusay na strategist. 3 linggo mamaya, umupo ako sa Denver County Courthouse. Pinapanood ang aking anak na humaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Si Ryan ay mukhang mas maliit sa kanyang orange jumpsuit. Ang kumpiyansa na nagpakilala sa kanya ay ganap na nawala. Inilatag ng federal na taga-usig ang kaso ng may klinikal na katumpakan. 2 onsa ng fentanyl, halaga sa kalye na $20,000, intensyon na ipamahagi, pagbibigay ng maling ulat sa pulisya, pagtatangkang siraan ng isang miyembro ng pamilya. Your Honor, patuloy ng taga-usig, hindi lamang nagmay-ari si Mr. Ryan Miller ng mga ilegal na droga, kundi nag-orkestra din ng isang masalimuot na iskema upang sirain ang buhay ng kanyang sariling ama. Ang abogado ng depensa na itinalaga ng korte ni Ryan ay binanggit ang adiksyon, desperasyon
at trauma ng pamilya mula sa pagkawala ng kanilang ina. Ngunit ang ebidensya ay napakalaki at ang mga naitalang tawag sa telepono ni Ryan kina Marco at Elena ang nagpatibay sa kanyang kapalaran. Nang tanungin ni Judge Harrison kung may sasabihin si Ryan, dahan-dahang tumayo ang aking anak. Nais kong humingi ng paumanhin sa aking ama, sabi niya, halos hindi marinig. Desperado ako at gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagpili. Hindi ko kailanman nais na umabot pa ito. Umupo ako sa gallery, walang nararamdaman kundi kawalan. Ryan Miller, sabi ni Judge Harrison, ikaw ay nahatulan ng 5 taon sa federal prison para sa drug trafficking at conspiracy. Ang tunog ng gavel ay umaling-awngaw sa silid tanungan na parang pintong bumagsak sa 30 taon ng pagiging ama. Ngunit ang pag-aresto kay Ryan ay lumutas lamang sa kalahati ng aking mga problema. Si Elena Vasquez ay hawak pa rin ang mga pekeng dokumento na nag-aangkin ng pagmamay-ari ng aking bahay. Si Marco Santos ay nawala pagkatapos ng pag-aresto kay Ryan, iniiwasan ang atensyon ng pulisya. Gumugol ako ng mga linggo sa pakikipagtulungan sa aking abogado upang patunayan na ang mga loan document ay pekeng. Ang pekeng pirma ay naging malinaw ng sinuri ng mga eksperto at ang pag-amin ni Ryan ay nakatulong sa pagtatatag ng timeline ng panloloko. Ang magandang balita, paliwanag ng aking abogado, ay ang mga pekeng dokumento ay walang bisa. Hindi kailanman legal na nanganganib ang iyong bahay. Si Elena Vasquez ay tumakas sa estado upang maiwasan ang pag-uusig. Inalerto ako ni Detective Rodriguez tungkol sa patuloy na investigasyon. Nakikipagtulungan kami sa mga federal marshal upang hanapin sina Elena at Marco. Maaaring mabawasan ang kanyang sentensya ang kooperasyon ni Ryan, ngunit malamang na makulong siya ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon minimum. Ang aking anak ay magiging 30 kapag pinalaya. Ako ay magiging 64 kung mabuhay ako ng ganoon katagal. Ang bahay ay kakaiba na ngayon, mas walang laman sa mga paraan na walang kinalaman sa pisikal na pagkawala ni Ryan. Naglakad ako sa mga silid kung saan kami nagbahagi ng mga pagkain, nanood ng telebisyon, nagtalo tungkol sa responsibilidad. Ang mga alaala ay parang nadungisan ng kaalaman sa kanyang pagtataksil. 2 buwan pagkatapos ng sentensya ni Ryan, gumawa ako ng isang desisyon na hindi maiisip dati. Inilagay ko sa merkado ang bahay. Sigurado ka ba, Thomas? Tanong ni Sara Rodriguez. Ito ang iyong tahanan. Tahanan ni Sara. Wala na si Sara? Sagot ko. At ang anak na pinalaki ko ay hindi na umiiral. Oras na para magsimula muli. Sinabi ng realtor na maaasahan ko ang mabilis na pagbebenta sa mainit na merkado ng Denver. Nagsimula akong ayusin ang 30 taon ng naipon na mga alaala, pinipili kung ano ang karapat-dapat sa isang lugar sa aking bagong buhay at kung ano ang kabilang sa nakaraan. Ang ilang mga kabanata ay natapos sa pagdiriwang, ang iba ay natapos sa kaginhawaan. Natapos sa pagtanggap na ang pamilya ay maaaring magtaksil sa pinakamalalim na tiwala, ngunit ang kaligtasan ay nangangahulugang pagpili ng sariling kagalingan kaysa sa obligasyon sa mga sisira sa iyo. 6 na buwan mamaya, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment sa Boulder, Colorado. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta sa Rocky Mountains ng ginto at crimson. Ang tanawin ay kamangha-mangha, walang katulad ng mga suburban na kalsada ng Highlands Ranch, kung saan ginugol ko ang 30 taon sa pagbuo ng isang buhay na sa huli ay kabilang sa iba. Ang bahay ay nabenta sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos bayaran ang mortgage at mga legal na bayarin, mayroon akong sapat upang bilhin ang maliit na lugar na ito ng buo at magsimulang muli. Walang utang, walang obligasyon, walang miyembro ng pamilya na maaaring magtaksil sa akin para sa kanilang sariling pakinabang. Kinuha ko lamang ang mga bagay na mahalaga, mga litrato ni Sara, ang aking mga gamit sa pangingisda, at ang pinaghirapang karunungan na ang pagmamahal na walang hangganan ay nagiging pagbibigay daan, at ang pagbibigay daan ay sumisira sa nagbibigay at tumatanggap. Sumulat sa akin si Ryan ng 2 beses mula sa federal prison. Ang 2 sulat ay nanatiling hindi nabuksan sa aking kitchen counter. Ang ilang mga tulay kapag nasunog ay mas mabuting iwanang abo. Si Detective Rodriguez ay bumisita noong nakaraang buwan na may mga update. Si Marco Santos ay naaresto sa Phoenix
nahaharap sa mga singil na magpapabilanggo sa kanya ng mas matagal kaysa kay Ryan. Si Elena Vasquez ay nanatiling fugitive, ngunit ang kanyang operasyon ng loan sharking ay nawasak. Nagsisisi ka ba kung paano ito nagtapos? Tanong ni Sarah habang nagkakape kami sa aking bagong sala. Nagsisisi ako na kailangan itong magtapos ng ganoon, sagot ko. Ngunit hindi ko pinagsisihan na protektahan ko ang aking sarili mula sa isang taong walang pag-aalinlangan na sisira sa akin. Ang katotohanan ay mas simple kaysa sa pagsisisi o pagpapatawad. Pinalaki ko ang isang anak na naging estranghero, minahal ang isang tao na nakita ang pagmamahal na iyon bilang kahinaan upang samantalahin. Nang naharap sa pagpili sa pagitan ng kanyang kaligtasan at ng akin, pinili ni Ryan ang kanya. Ginawa ko lang ang parehong pagpili. Ang aking tackle box ay nakalagay sa sulok, nalinis at inayos muli. Naghihintay para sa mga biyahe sa katapusan ng linggo sa mga lawa sa bundok, kung saan ang tubig ay dumadaloy ng malinaw at ang mga isda ay hindi nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga intensyon. Mga simpleng kasiyahan para sa isang lalaking natutong pahalagahan ang kasimplihan. Minsan ang mga taong pinakamalapit sa atin ang nagiging pinakamalaking banta sa ating kagalingan. Minsan, ang pagprotekta sa sarili ay nangangahulugang pagtanggap na ang pamilya ay maaaring maging kaaway. Minsan, ang pinakamahirap na aral sa buhay ay ang pag-aaral kung kailan aalis sa mga minamahal mo ng higit. Ginugol ko ang 61 na taon sa pag-aaral ng aral na iyon. Si Ryan ay may natitirang buhay upang matutunan din ito. Sa paglalakbay ni Thomas, natuklasan natin na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng karunungan, hindi lamang sakripisyo. Ang mga kwento ng mga lolo sa kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang pagbibigay daan sa mapaminsalang pag-uugali ay hindi pagmamalasakit, ito ay pakikipagsabwatan. Dinisenyo ng Diyos ang mga pamilya upang mapag-aruga ang paglago, hindi upang magkanlong ng pagkawasak. Kapag ang mga kwento ng pagtataksil ay nagbubukas sa loob ng ating sariling mga tahanan, nahaharap tayo sa pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya, pinipili ang tawag ng Diyos sa karunungan kaysa sa ating mga emosyonal na pagkakabit. Nang pinili ni Ryan ang fentanyl kaysa karakter, nang pinili niya ang panloloko kaysa katapatan, ang Diyos ay naglagay sa loob ni Thomas ng lakas na tumugon ng may katarungan kaysa pagbibigay daan. Ang pinakamalalim na mga kwento ng lolo ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na maging mabuting tagapamahala ng ating sariling mga kaluluwa. Minsan, ang kanyang pinakamalaking awa ay nagbibigay sa atin ng pahintulot na umalis sa mga magdadala sa atin sa kanilang kadiliman. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Nakaranas ka na ba ng pagtataksil mula sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan? Paano mo natagpuan ang lakas na protektahan ang iyong sarili? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento tungkol sa katatagan, pamilya at ang tapang na magsimulang muli. Tandaan, minsan ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal ay ang pagtanggi na masira ng mga magsasakripisyo sa iyo para sa kanilang sariling kaligtasan.